Bilisan mo! Nandito na daw sa Kapitolyo ang mga pusang kapitan na iniidolo natin. Paglaki ko, gusto ko maging knight ng Mingming Guard. Ako gusto ko naman maging samurai sa lupain ng Kamuning. Tignan mo! Nandiyan na ang mga kapitan! Ayan na si Kapitan Doming. Ano kaya ang kapangyarihan niya? Lagi kasing payapa ang mga monk. Wow! Ayan na si Kapitan Meowming! Wow! Ayan na si Kapitan Bartoloming! Ngay! Ang astig niya! Hala, sino yung estranghero na yan? Siya ba ang papalit kay General Katdog na leader ng mga assassin? Sigurado mas malakas si Kapitan Meowming. Mali ka dyan, mas malakas si Kapitang Bartoloming. Siguro magkakaalaman lang talaga kung sinong malakas kapag magkaroon ng digmaan. Kaya lang palagi namang payapa dito sa Kapitolyo. Malay mo, biglang mapasok ng mga kalaban ng pader. Hahaha, makikita na natin kung paano lumaban ng mga kapitan. Yan sinasabi ko sa'yo. Katsilor Dogrigo. May dumating na mensahero mula sa lupain ng Mingming Guard. Ang kanilang ulat ay patungkol sa scout team na ipinadala sa labas ng pader. Hindi pwedeng malaman ng mga maharlikat na naubos ang mga sundalo nating may dalang mga makabagong sandata. Baka iusog nila ang malaking pondo. Magpadala ka ng tugon. Ang sabihin mo ay magpapadala tayo ng reinforcement sa norte at maghanda sila sa muling paglabas sa pader. Masusunod, Katsilor. Isang bagay pa, Katsilor. Nang hihingi ng tulong medikal si Katsilor Felix Bakat. Gusto mo bang ibigay ko ang formula? Masyado pang maaga para subukan ng mga bagong formula. Kung hindi sana nasawi si Katdog ay wala akong problema. Ako nang bahalang kumausap kay Katsilor Felix patungkol sa mga gamot na hiningi niya para sa mga pasyente sa Timog. Sa ngayon ay makikipagpulong muna ako sa mga kapitan. Mga magigiting na kapitang pusa, maupo muna kayo habang hinihintay natin si Katsilor Dogrigo. Kaya namin kayo pinulong ay upang mamili tayo ng bagong general na papalit kay Katdog. Ito si Komikis. Siya ang bagong may-ari ng sandata ni Katdog. Ako nga pala si Komikis. Masaya akong makilala kayong lahat. Mahinang nilalang si Katdog para kainin siya ng kasamaan ng mahiwagang sandata. Kaya siya natalo at napaslang. Wala akong pakialam kung sino man ang may hawak ng mga mahiwagang sandata. Pero kapag kinain kayo ng kasamaan ng sandata, ay ako mismo ang tatapos sa inyo. Gusto mo bang palabasin na malakas ka, Bartoloming, kaya hindi ka pa napapaslang? Gusto mo tapusin na kita? Kalmahan ninyo, mga pusang kapitan. Hindi kayo naparito upang makipagtalo. Kailangan ko ang pagkakaisa ninyo. Kamusta kayo, mga kapitang pusa? Kaya ko kayo ipinatawag dahil mayroon tayong natanggap na ulat ng kakaibang bilang ng mga itim na pusa sa norte. Sa kasamaang palad, naubos ang pinadala kong batalyon ng mga orange na pusa na may dalang mga Class A na mahiwagang sandata. Inaasahan namin kayang ubusin ng mga sundalo natin ng mga Bernardogs. Ngunit sa hindi malamang dahilan, kabaligtaran ang nangyari. Ipapadala namin kayong mga pusang kapitan sa norte upang lumabas sa pader at alamin ang tunay na nangyari. Kapitan Meowming, ikaw ang itatalaga namin upang maging bagong general. Papangunahan mo ang misyon na ito. Katsilor, hindi ko kayo bibiguin. Nakahanda ang Mingming Guard sa kahit anong pagsalakay. Magkagayon, tatapusin lang natin ang selebrasyon ng paghahanda sa engkanto ngayong gabi at bukas na bukas ay ipapadala ko na kayo sa norte. May ilang linggo na din akong nandito, pero sa totoong mundo ay parang ilang segundo pa lang kaming nawawala ni Amber. Kaya siguro di ako nakakaramdam ng pagod. Medyo may mga nalaman na ako sa kayang gawin itong White Cube ni Doc. May kumpletong internet database ito at AI analyzer assistance. Kumbaga, sobrang talino ko sa panahong ito. At bukod sa mga laser blast, kaya din ako bigyan ng White Cube ng plasma armor at nitong plasma claw. Siguro, pwede kong gamitin ang analyzer ng White Cube para malaman ko kung anong sakit ng mga pasyente ni Douglas at kung anong gamot ang pwedeng maging lunas. Oo nga pala, kailangan mahanap ko na din si Amber at makaalis na kami dito sa lalong madaling panahon. Sobrang daming gulo na ang naidulot ko sa mundong ito. Pati mga paniniwala at pamahiin nila dito ay naapektuhan na. Nag-aaway-away pa ang mga pusa kung sino sa kanila ang tama ang paniniwalang.
Wala silang kaalam-alam na ang dahilan ng lahat ng paghihirap nila ay dahil lang sa desisyon kong bumembang ng babaeng hindi ko naman asawa. Siguro malas talaga yung ganun. Pero anong gagawin ko? Sabik na ako, wala naman akong jowa. Siguro, susubukan ko na lang ayusin yung gulong na idulot ko sa mundong ito bago ako umalis. Kahit man lang ang buhay ni Douglas ang maayos ko, kawawa naman si Douglas. Naku, nakasalubong tayo ng itim na pusa, mamalasing tayo! Mga malas! Kayo! Itay, bakit po malas at saka mababa po ang tingin sa ating mga itim na pusa? Hayaan mo na anak, huwag na lang tayong sumagot at lumaban sa kanila. Mabuti pa umuwi na tayo mga anak. Mukhang pati dito sa mundo ng mga pusa ay nagkaroon ng diskriminasyon dahil sa kulay ng balahibo. Naalala ko ang kwento ni Douglas na ang isang dahilan ng gulo sa mundong ito ay dahil sa pagkakaiba ng kulay ng mga balahibo nila. Siguro pwede kong gamitin tong AI analyzer ng White Cube ni Doc para malaman ko kung paano nga ba nagkaroon ng mga itim na pusa. Pwede ko makita kung anong nangyari. Tama. Siguro titignan ko kung ano ang nangyari pagkatapos naming magbuhat ni Douglas ng unang case ng mga wine. Sigurado doon nagsimulang magulo ang timeline sa mundong ito. White Cube, activate virtual reality analyzer. Ipakita mo sa akin kung anong nangyari, paano nagkaitim na pusa. Wow, ang galing! Eto na yung tagpo kung saan tinutulungan na ako ni Douglas buhatin yung case ng wine. Douglas, mahal, saan ka pupunta? Kakain na tayo. Mahal kong Miming, sandali lang ako. O sige, hihintayin kita ha. Huwag mo tagalalan at kakain na tayo. Meron nga palang asawa si Douglas at buntis siya. Kawawa naman yung asawa ni Douglas. Dahil sinama ko si Douglas sa portal, naghintay ng matagal ang asawa niya. Asaan ka na, mahal kong Douglas? Kay tagal kitang hinintay, sabi mo sandali ka lang. Ngunit hindi ka na bumalik. Buhat ng sumama ka sa nilalang mula sa puno, ay hindi ka na nagbalik. Tama yung nilalang sa puno ang kumuha sa asawa ko. Douglas, mahal. Sabi mo hindi ka magtatagal. Douglas, mahal. Halos 10 taon na din ang lumipas buhat nang mawala ka. Mahal kong Miming, matagal ko nang nakikita ang iyong kalungkutan. Douglas, ikaw ba yan?